Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito po yung reading ninyo for December 8 to 14 or kahit pagkatapos ng mga dates na binanggit ko. Kasi timeless reading naman ito. Basta kung kailan makarating sa itong reading na to, Pisces. Ayan, maraming salamat Pisces sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Grateful po ako, malaking tulong po lahat yung pag-subscribe nyo, like, follow nyo, comments, shares. Yung mga pag-join nyo ng membership, subscription, pagbibigay ng super thanks, stars, tsaka yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercial sa videos ko. Pagdating sa private reading, Pisces, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description dyan or sa pinakadulo. Dyan lahat ng details pati link. Mag-ingat na lang kayo dun sa mga fake na gumagaya ng page ko, ha? So, make sure na i-follow nyo yung legit na FB page ko. Palatandaan ng fake. Yung kausap ninyo, mag-PPM yan or i-add friend kayo. Pagka ganun, hindi ako yun. Hindi ko po kasi gagawin yun. Yung mga nagpapa-private reading sa akin, hindi po ako ang naghahanap nun. Hindi po ako yung nag-uunang nagme-message. Sila po yung sumasadya dumidiretso sa official page ko. Okay, Pisces? Para hindi ka mabiktima ng mga ganun. Paka-report na lang yung mga na yan, yung mga fake, okay? Maraming salamat. Unang card mo is study, Pisces. Mukhang meron kaya tang gustong alamin, pag-aralan, matutunan, or something that you are curious about. Uy, may transformation sa'yo dito, may rebirth, Pisces, oh. Para kang ipapanganak uli. It's the new you. Okay? Meron kang mga gustong baguhin sa sarili mo. At siguro yan yung magiging transformation mo sa mga susunod na araw. Oo. Meron ka kasi ditong sabi ko nga parang meron kang curiosity, gustong matutunan. Spark! Wow! Pag sinabi nating spark, pwedeng may something na magpapa-curious talaga sa'yo eh. Ewan ko, parang yun yung napipil kong energy mo. Kasi alam mo yung masusundot niya yung interest mo. Parang ganun yung napipil ko dito sa spark tsaka sa study mo eh. Meron something dito na mag-i-ignite sa'yo, Pisces, para maramdaman mo yung, para maging driven ka na gawin yung ganito, matutunan, aralin, madiscover sa sarili mo, and then, gusto mong itry, gusto mong i-apply sa sarili mo, gusto mong mag-make ng improvements or baguhin yung sarili mo. So, meron ditong ganun. Panibagong ikaw nga, diba? Ayan, oh. So, ito yung siguro magical transformation, Pisces, kung ano man yan. Wow, may rejoicing dito. Mukhang may dapat kaya tang ipag-celebrate, Pisces. O baka merong milestone, may achievement, or meron lang siguro nangyari sa'yo na sobrang saya mo. Kumbaga, worthy na ipag-celebrate. Yan. Kung ano man yung ganap na yan. Okay. Pwede kasing achievement mo yan eh. Oy, restore. Wow. Meron talaga rebirth and restoration. Meron something na mare-repair, rebuilding. Oo, kasi rebirth and restoration eh. Parang meron ditong, alam mo yun, parang phoenix na nag-rise sa ashes. Parang ganun. Sa flames. Yan yung nakikita kong rebirth. Tsaka yung nafe-feel ko dito sa rebirth and restoration mo, na ito ay yung new version ng ikaw, pero upgraded version. Yun yung nakikita ko.
Ikaw ito na nagra-rise up na parang phoenix. At mukhang ikaw ay proud dito sa transformation na to, or kung ano naman itong achievement mo na to sa sarili mo. I-celebrate mo yan. I-embrace mo yan. Tingnan na natin love life mo. Etong love reading na to, pwede itong energy mo, energy ng person mo, ha? Bahala ka nang mag-relate. I want to commit to you. Oh. Gusto ng commitment. Willing mag-take ng risk. Pwedeng seryoso. I feel jealous when I think about you with others. Okay. So, may pagka-jealous tong person na to. Pwede may pagka-insecure siya. Whether ikaw yan o yung person na nakaka-deal mo. Okay. May pwedeng may pagka-possessive. Or siguro, talagang gusto niya kanya ka lang. Ganun. O ayaw niya na ayaw niya masapawan siya ng iba, ayaw niya maunahan siya ng iba. Kung hindi ka pa niya pinopormahan, or kung hindi pa to nagpapahiwatig sa'yo, ayan. Pwedeng insecure siya kasi pwedeng may mga, may kakompetensya siya sa'yo. O kasi pwedeng hindi pa naman kayo, siguro talaga. Kaya siguro parang ganyan siya. Hanggat hindi kanya nasisecure lang yun. Hanggat hindi pa kayo official, wala pang kayo. Siyempre, andun yung, para sa kanya, andun yung threat, andun yung insecurity. Pero may balak siya. Gusto niya ikaw. Gusto kanyang ma-win. Oh, you brought the light back into my life. Ayun yung spark, dear. Ikaw ang nakapagpagising dito sa person na to, Pisces. Ikaw ang bumuhay sa sa natutulog na puso nitong person na to. At sa'yo niya naramdaman yung spark na yun. Okay. Ikaw uli yung nagbigay ng kulay sa mundo niya na black and white. Ikaw yung ngayong nagpapa-inspire sa kanya, nagpapangiti sa kanya, nagpapakilig, o ano man. Okay? Your intelligence is so hot. O, attracted siya, hindi lang siguro sa physical, pati sa katalinuhan mo, Pisces. Yun yung tingin niya, yun yung paningin niya sa'yo. So, pwedeng nire-respect ka niya, hindi lang kasi sa physical So, meron ka pang ibang qualities na siya, doon siya na-fall sa'yo. Okay? At nagpapa-special or X-factor mo. Tingnan pa natin yung mga shadow energies. Itong shadow energies, Pisces, pwedeng energy ng mga shadow side mo, shadow side nung situation na kakaharapin mo, or shadow side nung connection. Okay? Depende kung ano yung nagre-relate sa'yo. So, ito yung mga pwedeng mga issues, blockages, yung mga dapat ayusin or i-heal. Distrust. May mga trust issues ka ba? Takot ka na bang magtiwala? May madali ka bang maparanoid? Nagkaroon ka na ba ng trauma? Kaya ka merong ganito na takot ka ng mag-all out or magtiwala 100%? Pwede kasing mga yan past traumas mo rin Obscurity and avoidance. Okay, so merong
merong manipulative or dominating energy dito. Hindi ko alam kung ikaw yan o yung person na nakaka-deal mo. Gusto niya kasi siya yung mas superior or mas in control. Or yung person na, kumbaga, siya yung mas nagdadala eh. Minsan may ibang mga relationship na gano'n na yung isa yung mas nagdadala ng relasyon. Pero dapat kasi teamwork yun. Okay. Pero pwede rin naman na ito ay isang narcissist. If you're dealing with the person na narcissist, na gusto niya siya yung dominating, siya yung nasusunod, siya yung mas superior dito sa connection niya. Or romantic man yan or hindi, Pisces, pwede. Okay? Wala. So, nakikita ko dito, pwedeng may energy ng denial, pag-iwas. Kung ikaw man yan na may mga bagay na hindi matanggap, mga bagay na pinagbubulag-bulagan, bingi-bingihan, parang ganun. Instead na tanggapin, instead na harapin. Okay? Meron ditong hindi makatanggap ng pagkakamali niya, pwedeng ganun. Kasi nga may meron ako nabanggit dito kanina, diba, na pwede may pagka-narcissist siya. May dark side itong situation na to or person na to. Pwedeng may ikaw man ito or yung person na nakaka-deal mo or situation, parang may something na hidden. May something na tinatago talaga, hindi nagiging transparent. Okay, whether ikaw yan o yung ka-deal mo. Okay, tignan na natin. Trying to hide something, ganon. Or yung dark side niya, ibig sabihin alam mo na kung ano man yung dark side, diba? Kumbaga, lahat tayo may good side, bad side, diba? Pwedeng ganon. Pwedeng may yung side na hindi ka aya-aya, o diba? Ginandahan. Ano pa? Tignan pa natin ibang messages. Temperance. Nabaliktad. Si Sagittarius. So, baka may ganyan dito sa sitwasyon mo. Meron ding Gemini dito, Pisces. Palagi may Gemini sa sitwasyon mo. Meron ding Capricorn. Hindi mawala-wala sa buhay mo si Gemini. Meron ding Scorpio. Correction, Hermit pala to. Virgo. Okay, ulitin ko. Sagittarius, Gemini, Capricorn, Virgo. Sa bottom ng deck mo is Aries, Leo, or Sagittarius energy. Meron ditong tao, maiksi, pasensya. O hindi na makatiis. Hindi mapakali. Walang peace of mind. Hindi niya kayang ano ba tawag dito? Hindi niya kayang ipul yung sarili niya together. Paano ko ba sabihin yan? Hindi niya ang hirap naman nun sa Tagalog. Ayun, hindi niya mailagay sa ayos yung sarili niya. Tama ba? Ano ba kakasabi ko? Basta parang ganun eh. A person na hindi niya kayang umayos. Sabihin na natin, hindi niya, halimbawa, etong tao na to, hindi makapagtago ng kanyang temper. Yun, pwedeng ganun. Instead na ayusin niya yung sarili niya, instead na magtiis siya, hindi. Pag mainit ulo niya, mainit talaga ulo niya. Kasi Hoda, parang ganun. Okay? So, pwedeng may may anger management issues.
Basta meron itong tao na to na parang hindi siya balance eh. Oo, pwedeng extremes itong tao na to. Oh, tao na mahilig mag-indulge. Ayan, oh. Excess kasi. Sumusobra na to. O mahilig siya talagang magpakasasa, magpaka-enjoy. Alam mo yung halimbawa, yung tao na ubos-ubos biyaya, tas bukas nakatunga, parang ganon. Ganon yung energy nitong person na to. Example lang yun pwedeng ibang bagay yung meron siyang issue eh. Basta hindi kasi siya marunong, hindi niya kayang disiplinahin yan. Hindi niya kayang disiplinahin, kontrolin yung mga urges niya, yung sarili niya. Okay? Whether ikaw yan yung person na nakakadil mo. Oh! So, meron ditong person na marami siyang dinadalang problema. Ikaw ba to? Possible na may mga trauma sa past. Pwedeng walang peace of mind. Nandun yung hindi siya matahimik. May guilt. May mga ipinag-aalala. Or mga unresolved na issues. No? Yung, kumbaga, hindi matahimik kasi pwedeng wala ring closure. Basta may mga may mga bagay, mga rason bakit itong tao na to wala siyang peace of mind. Okay? Kung ikaw man yan, pwedeng may mga pagkakamali siya, pagkukulang, pinagsisisihan. So, ang nakikita ko dito, energy ng pagle-let go. Luluwag na yung Kumbaga, kung ang higpit ng kapit nitong tao na to dati, ngayon parang mas bukas palad na siya. Mas open-minded na, mas hindi na niya hindi niya na nilalabanan, hindi na niya pinipigilan. Kumbaga, sinurrender niya na. Parang ganun. Sinusurrender niya na. Whether ikaw yan na yung person na nakakadil mo. O tungkol man saan ito. O dati, Or, dati masyado siyang wise Parang ayaw niyang sumugal. Ayaw niyang mag-take ng risk. Ngayon parang, sige lang. Okay lang. Parang willing akong maki-compromise, willing akong magbigay. Kasi dati selfish to So, nakikita ko pwedeng nagkakaroon na siya ng guilt or realization. Hindi ko alam kung sino yan Self-absorbed, sabi ko na may pagka-narcissist dito. Meron. Kung sino yung selfish na yun, basta meron ditong narcissist. Yung binanggit ko kanina dyan. Ano pa? Controlling, diba? Manipulative. Meron. May self-absorbed dito. Jerk ASSHOLE energy Pisces. I hope hindi ikaw to. Okay, kasi kay mga cards ganun pwedeng energy mo to or energy ng tao na nakakadil mo or sitwasyon, no? So hindi ko masabi. Pero may pagka to. May pagka narcissist ito. Self-centered itong person na to. At saka ang tindi ng pagkapraning neto, meron siyang, may trust issues talaga siya. May trust issues. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa tao na to, ba't naging ganito siya. Oo, tsaka kung sabihin natin may pagka-introvert, extreme to anti-social introvert. Ayaw niya basta hindi siya ganun ka-open or willing mag-open, hindi rin siya ganun ka-trusting sa iba. Piling-pili lang siguro. Okay? Baka ikaw may
you have a tendency na maging introvert? Meron ka bang ganun, Pisces? Or yung kapag madalas nagsosolo ka lang, parang ganun. Or pag meron kang something na dinideal with, parang mas pipiliin mo maging mag-isa, lumayo, parang ganun. Pwedeng ikaw yan o energy ng person na kadil mo. Pero meron kayo Ace of Wands dito na upright, si fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Wow! Simula ito. 'Di ba meron ditong rebirth? O pwedeng may mai-ignite dito, pwedeng something na nasira na mare-repair manunumbalik uli mare-restore, 'di ba? Ayun yung sinasabi ko, rebirth tsaka restore. And nandun yung curiosity. Nakikita ko dito sa study card mo. So may bagong inspirasyon, Pisces. Tao man itong inspirasyon mo o hindi. O pwedeng may kinalaman siya sa love life mo talaga. Ito na yung start ng panibagong connection, attraction. Go for it. So go ito. Go card ito. Ito yung something na saya sa'yo uli, makakapagpa-excite sa'yo uli. Wow! So, kung ano man yan sa romantic. Pero ito ay pwedeng kung ano man itong bagong sisimulan mo, Pisces, kahit naman hindi ito romantic, kasi ace yan eh. Kumbaga, nagsisimula ka na uli dyan. Okay? So, Pisces, itong last part ng reading mo, maganda ka ng 4 na tanong, magkakaiba. Question 1, 2, 3, and 4. Simplihan mo lang, short lang, yung nasasagot ng yes, no, or maybe. At tuhugot ako ng mga sagot dito sa bawat tanong mo. Pero, i-take mo lang yung time mo, wag kang magmamadali, wag mong uulitin, kaya wag mo i-skip yung instruction ko at mag-jump ka kagad sa sagot ha, walang dayaan. So, yan, mag-meditate ka mabuti, pause mo. At hindi ko nahintayin yun. I-pause mo na lang, bahala ka na dyan. Bibigay ko na yung mga sagot. Sa question 1 mo, Pisces, ang pinakasagot, next month daw. Okay, so maghintay ka pa, mga 1 month pa yan. Question 2 mo, yes na yes indeed. Okay, so it's a go. Green light, go signal, yes. Confirmed. Question 3 mo ang sagot, oo, 100% yes, for sure. So mukhang sureball na sureball, no? Sa question 3 at saka sa question 2 mo. Question 4, last question mo is good luck. Etong good luck na to, 50-50 to. Hindi natin masabing ito ay 100% yes or 100% no. Kasi parang wini-wish ka niya ng good luck. Okay, sige, try mo, Pisces, parang ganun. At sana ikaw ay mag-succeed, parang ganun. Okay? So, it's a maybe. Depende kung anong kahihinatnan. So, ayan, Pisces, ito yung reading mo. Sana makatulong sa'yo to. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.